Binuksan ko na ang kotse ko pagkababa ko ng tawag ni Zorin. So you're going to meet him? That is why pinapaalis mo na ako. Isang buo at baritonong tinig ang narinig ko sa aking likurang bahagi. Napaharap ako dito, napalunok ako nang mapansin kong malapit na siya sa akin. Muntik pa kami magkabanggaan nang humarap ako dito. Ha? Makikipagkita ka sa maliligaw mo na si Zorin Sanchez. Paano ako, Adeline? Iiwan mo ba ako dito para lang makipagkita sa kanya? Nakakatakot yung seryoso niyang tono. Ngumisi ako. May lakad ako. Kami na importante. Shit, why did I tell that? Tunog nagpapaalam at nag-i-inform ako sa kanya. Important? Something like a date? Umangat ang kilay ko dito. I don't need to explain you kung ano lakad namin. And if it's a date, ano naman kung magde-date nga kami? He moves his jaw. Siya natatawagan ka at sinasagot mo anytime ang tawag at text niya. Habang sa akin hindi. He also free to invite you for a date anytime at pinapaunlakan mo. Habang ako hindi pa rin. He also can make you smile sa tuwing may pabulaklak siya sa'yo. Habang ako ni isang ngiti lang wala. Sabi nito sa himig na nagtatampo. Why so unfair to me, Adeline? Hindi na ba talaga ako pwedeng pumasok sa mundo mo ngayon? Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon? Ginagarantiya ko na mas mabuting tao ako ngayon. Pinaghandaan ko talagang muling pagbabalik sa buhay mo. Bakit hindi mo ako bigyan ng pagkakataon, sweetheart? Lumalaktaw ang puso ko sa sandaling binibigkas niya ang huling salita. The endearment. Nag-iwas ako ng tingin dito. I admit, kung noon natitikis kong aking damdamin para sa kanya, pero ngayon, sa tingin ko hindi na. Dahil tumitibok pa rin ang puso ko kapag malapit siya sa akin at tuwing nagsasalita siya ng ganito. Naapektuhan pa rin ang puso ko. Hugo, look, may importanteng lakad kami. Nagsiselos ako, Adeline. Nagsiselos ako sa kanya. Napalunok ako. Mas sumahol ang pagtibok ng puso ko. Wala kang dapat ipagselos. Walang tayo. Wala rin kami. Will you please stop your jealousy against him? Umiling siya. Palagi kong sinasabit kinukumbinsi yun sa isip ko. Pero shit, bakit hindi ko maiwasang isipin ikaw at siya? Sa loob ng isang taon, hanggang ngayon ba'y magsiselos pa rin ako sa inyong dalawa? Napaawang ang labi ko nang mapasulyap ako sa puno ng emosyon ng mga mata nito. Paano ka ba magiging aking muli? I want to claim you again. I want you in my life again. Nagtiis na ako ng isang taon. Pinagbigyan na kita sa gusto mong mangyari. Please, pagbigyan mo naman akong ipakita at ipadama sa'yo ang totoo ko ngayon at ang pagmamahal ko na kaya kong ialay sa'yo. Nakatitig pa rin ang mga mata namin sa isa't isa. Bakit mo sinasabi yan? Hinahayaan naman kitang lumapit sa akin, right? Please, don't ask too much, Hugo. Bakit hindi ko na kailangan magtanong ng marami sa'yo? Hindi na ba ako pwedeng makiusap sa'yo ng paulit-ulit, Adeline? I know someday soon, magiging masaya rin tayo. Magiging masaya rin tayo sa isa't isa. Pagpipilitan ito. Dahan-dahan akong umiti kahit ang bilis ng tibok ng puso ko. Masaya naman ako kahit ako lang mag-isa sa buhay ko ngayon. Bumakas ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Sinungaling. Alam kong hindi. Hindi mo maikakaila sa akin. Call me intruder pero hindi yun ang nararamdaman ng puso ko. Dahil pareho tayong hindi masaya sa nangyayari sa atin ngayon. Kung ikaw na ikakaila mo sa akin pero ako hindi. Please, hayaan mo akong linisin at hugasan ng sakit sa puso mo. Hayaan mo lang akong pumasok ulit sa buhay mo at papawi ako sa lahat-lahat ng mga naging pagkukulang ko sa'yo. Ipapabuhos ko sa'yo ang higit na kaligayahan sa bawat paghingat araw ng ating buhay. Pinapangako ko yan, Adeline. Just let me in again, please. Nakikiusap ako, sweetheart. Hugo, hindi ko inaasahan ang pagyakap nito sa akin. Hindi na rin ako nakaiwas pa. Ang lapit mo na sa akin ngayon, sweetheart. Pero heck, bakit pakiramdam kong layo mo pa? Ang layo mo sa dati kong Adeline. Okay lang pahirapan mo ko ngayon, pero please, huwag mo naman akong patayin sa pagsiselos ko sa kanya. Pinapatay talaga ako nito sa loob, Adeline. Pinapatay talaga nitong puso ko. Nakagat kong ibabang labi ko na maramdaman ko ang mabilis sa tibok ng puso niya sa loob ng dibdib niya. Ramdam na ramdam kong mahigpit nitong pagyapos sa aking katawan. The same way to what I did before when I begged him to stay, begged him to choose me and begged him to love me again. Lahat ng ginawa ko'y bumaligtad na dahil ito nang gumagawa ngayon noon. Aalis na ako. May aasikasuhin pa kami importante.
Sabi ko habang unti-unti kong binibitawan ang katawan ko sa pagkakahawak niya. Hugo, aalis na ako. Let me come with you at papakawalan kita ngayon sa bisig ko. Hindi pwede, I say habang pilit pa rin kumakawala sa yakap nito. Then I won't let you go now. Hindi kita hahayaang makipagkita sa kanya at makipag-date ngayon. You better come with me and let's have our date together. Kaya kong ibigay sa'yo yon kahit saan mo pa gusto. Hugo, hindi pwede. I am still not allowed you kahit magalit ka pa ngayon sa akin. He deadly says. Hindi ko siya hinayaang lumapit sa'yo kapag wala ako. Ngayon, ako naman Adeline, nandito na ako. Ako naman please. Hindi talaga ito natinag. Napagod na lang ako sa kakahawi sa katawan nitong mahigpit pa ring nakayakap sa akin. I blew a deep breath. Pag ganito to, wala talagang tsansang bibitawan niya ako ngayon. I remember, he's really a hard-headed kind of man that I know. Alright, sumama ka. Agad niya akong binitawan saka nagkaharap kami. Tumikwas ang kilay ko. But before that, kumain na muna tayo sa malapit lang na kainan. Then sharp 9 AM ay dapat nasa pupuntahan ko na tayo. I say, parang maubusan na talaga ako ng pasensya sa pangungulit nito. Dahan-dahan siyang tumangot ngumiti. Pakaramdam niya nanalo na naman siya. Thanks sweetheart. Napalunok na naman ako sa agarang pagkilos nito kasabay ng pagdampi nito ng halik sa aking noo. Let's go? Saka nito hinilang kamay ko pagkasarado niya ulit ng kotse ko. Hey wait Hugo, hindi ko sinabing sa kotse mo ako sasakay. He didn't listen. Instead he opens his black Mercedes car. Come on sweetheart, I don't take no for an answer. Hindi kita hayaang magmaneho kapag tayong dalawang magkasama. Come on, get inside my car. 1.5 oras na lang at magna 9 AM na. Kotse kong gagamitin ko. He shook his head. No, ako na magdadrive para sa'yo please. He pleads. Napatingin ako sa aking orasang pambisig. He's right, I only had 1.5 hours. Kung makikipagkulitan pa ako sa kanya, malamang malilita ko ng punta sa pupuntahan kong lugar kung saan magkikita kami ni Zoren. He win and I ride to his car at dinala niya ako sa isang kainan na malapit lang. Then after we finish our breakfast ay sinabi ko kagad dito ang lugar na pupuntahan ko. Nagtataka man ngunit hindi ko pinahalata sa kanya. Habang tinataha kasi nitong daan patungong Mind Center and Shelter Building ay para talaga nitong alam ang patungo sa lugar na yon. I haven't talked to him on our whole trip hanggang sa dumating kami sa shelter. Adeline, good morning. Bahagyang nakangiting pagbati ni Zoren sa akin nang lumapit ito tumalik sa aking pisngi. Pero parang naguguluhan ang mga mata niya nang makita si Hugo sa gilid ko. Morning Zoren. Alanganin akong umiti dito. So shall we settle her papers now? Untag ko dito totoong sadya namin. Yeah, the head of the center is already waiting for us. Sagot naman ito. Mauna ka na Zoren. Susunod agad ako. Seryoso niya akong tinitigan at nakipagsukatan ito ng tingin sa taong katabi ko. Okay, mauna na ako sa'yo. Pagkaalis ni Zoren ay lumingon ako kay Hugo. May asikasuhin lang kaming papel. Dito ka na muna. I can go with you. Samahan na kita. He insists. Hugo, hinayaan na kitang sumama dito sa lakad kong ito. I think it's too much. He shrugs. Okay, I'll wait for you here. Dadalawin ko na lang munang kaibigan ko na nandito. I frown. Kaibigan? Yeah, ipapakilala kita sa kanya mamaya after your meeting on the head. Go on now. Bago pa kita pigilang sundan siya. Seryosong sambit nito, agad ko naman itong tinalikuran at sinundan na si Zoren sa office ng pinaka-head ng building na to. Hi Mr. Tuazon, good morning. Binati ko kaagad ang head na nakaupo sa kanyang swivel chair. Good morning, sit down Iha. Umupo naman ako sa bakanting upuan nito sa round table. Napagitnaan ako ni Zoren at ng manager. Miss Cruz, finally! Dahil sa araw na ito'y pwede na naming ibigay ang pangangalaga mong isang pasyente namin dito na walang iba kundi si Miss Luisa de la Vega. Namilog ang mga mata ko. Oh talaga ho! Oh my God! You hear that Zoren? Natutuwa akong lumingon dito. Masayang tumangon naman ito sa akin. Tsak na matutuwa na si Aling Luisa nito. Gosh, this is her greatest dream. Ang maranasan ulit ang mabuhay ng malaya sa labas ng shelter na to. Yes, Iha. And thanks dahil ikaw ang makakatupad ng gusto niya. If it's not you, hindi siya makakalabas dito hanggat walang nagmamagandang loob na aampun sa kanya. So Iha, that's also we're here today to inform you this someone. We already approve your request na maging tagapangalaga ng isa naming pasyente.
Pinatawag din kita ngayon dahil kailangan na nating magpirmahan na ng mga documents about this matter. Bago mo pa siya tuluyang maiuwi, effective today. Here, please read and understand it by yourself. Nandyan na rin ang mga medical results ng lahat ng isinagawa namin bago pa namin siya i-release at ipapaubaya ng tuluyan sa'yo. We also conduct psychiatric one-on-one, her emotional and mental test na ang gumawa mismo yung pinakadalubhasang doktor dito sa buong Pilipinas. So it's 99.5 proven. Luisa de la Vega confirms to non-mental disease. Wala talaga siyang problema sa kanyang pag-iisip. Maybe she is only depressed by her own greatest problem in her past. Napatunayan ding nasa wasto siyang pag-iisip, Miss Cruz. I widely smile at them. Congrats, Iha, and thank you for your kindness. Dahil ikaw palang kaisa-isang may magandang hangyaring tulungan ng isa sa mga pasyente naming mamuhay ng normal. I mean, like us, living in normal motion, with normal surroundings and people. Salamat ng marami, Iha. Thank you rin ho. I am so very pleased na ipagkakatiwala niyo sa akin si Aling Luisa, even I am not her own relatives. Makakaasa kayong nasa maayos siya ng pangangalaga ko simula na ilalabas ko siya dito ngayon. I'm sure hindi ako magkakaproblema sa kanya dahil isa po siyang taong may mabuting kalooban at puso. Yeah, I agree with you, Adeline. Don't worry, Mr. Tuazon and Mrs. Esmeralda. I'm still here to monitor Aling Luisa's condition. Lagi ko pa rin siyang titignan at kakamustahin sa pangangalaga ni Adeline. That's better, Mr. Sanchez. Masaya ako't ikaw ang isang humawak at nagpatunay na nasa matinong pag-iisip niya si Luisa. And thank you, Miss Cruz, sa magandang loob mo. Pagkatapos kong pirmahan ng adoption papers at pagkatapos ng seryosong pag-uusap namin, ay nagtapos din kami sa maayos at maligayang pag-uusap. We settled all the things. Pagkatapos ay humakbang ako palabas na may malapad ng ngiti sa aking muka. Congrats sa Adeline, naayos din ang lahat at ng mga papers after a month. At salamat din sa matagumpay na pagproseso ng kasong ito. Salamat sa lahat. Aling Luisa will not live here alone anymore. Salamat talaga. You're welcome. Maluwang ang pagkakangiti nito sa akin habang kami patungo sa hardin. Iha, napalingon ako kay Aling Luisa na siyang tumawag sa akin sa hindi kalayuan. Ang iting sumilay sa labi ko'y unti-unting naglaho nang makita ko ito't si Hugo na magkaharap. Nagtataka ako't si Zoren na lumapit sa mga ito. Adeline, lumapit ito't yumakap ng bahagya sa akin. Hi po, Aling Luisa. Gumanti rin ako ng yakap dito. Kamusta ho kayo? Ayos naman ako, Iha. Namiss ko naman kayo. Hi, Doc Zoren. Magandang araw ho. Nakangiting binati naman ito ni Zoren. Iha, Doc, hali kayo. May ipapakilala ko sa inyong isang kaibigan. Bigla akong napalingon kay Hugo at nagtama kagad ang mga mata namin. Adeline, Doc, kaibigan ko pala, si Leon. Napaawa ang bibig ko. So it's him? Siya pala yung laging binibida ni Aling Luisa na mabait nitong naging kaibigan at minsan dumadalaw sa kanya? How come they know each other? When? How? Leon, sila pala yung kinakwento ko sa'yo. Si Adeline at si Doc Zorin. Ang dalawang taong tumutulong sa akin dito. Nakita kong tumango ito sa kangumiti at tumayo. Nay Luisa, siya rin yung babaeng kinakwento ko lagi sa'yo. Adeline, sumulyap ito sa gawi ko. She's the friend that I want you to meet. Lumapit ito sa akin at biglang umakbay sa akin. Iho, siya rin ba yung kinakwento mong babae na ulilang lubos na simula pagkabata niya? She slowly asked Hugo with her cracked voice, habang ang mga mata nito ay nangingislap na. Yes, kumunot ang noo ko. Siya rin yung kinakwento ko nagpapalaboy-laboy na bata sa lansangan. Biglang tumibok ang puso ko. Tapos may narinig akong dahan-dahan na hikbi. Mas kumislot ang puso ko nang makita kong lumaglag ang mga luha ni Aling Luisa sa kanyang mga mata. Ang sakit talaga ng puso ko habang nakikita kong mga luha niya. Agad tundin na luha ni Zoren. Aling Luisa, why are you crying? Kumawala ako sa katabi ko. What is this, Hugo? Anong ginawa mo? Tanong ko kay Hugo. Nagkibit balikat siya at seryosong tumingin. Adeline, ipapakilala kita sa kanya. Siya si Luisa de la Vega and she is sure. He stops and smile a bit. Habang ako't si Aling Luisa ay nagtataka rito. She is your long-lost family, your mother. What? Iho. Adeline, shh, close your eyes and go to sleep now. Magpahinga ka na ho. Please, huwag mo na ulit iwan si mama anak. Please, malulungkot ako. Ayoko na mag-isa anak. Shh, I'm not going anywhere. Take a rest now. Nandito lang ako sa tabi mo at hindi na ako aalis sa tabi mo.
Dahan-dahan kong bulong habang dahan-dahan kong hinahaplos ang ulo niya tapos dahan-dahan siyang pumikit at umidlip. Tumalab din ang pangpatulog na tinurok ni Zorin dito. Wala kasi itong tigil sa pag-iyak at paghingi ng tawad sa akin simula kanina na sa shelter pa kami. To the point na inatake ito ng kanyang asthma habang nasa biyahe kami. We immediately ran home at nilunasan agad ito ni Zorin. Thanks to God because Zorin always bring his personal medicine kit and thing in his car. Kumpleto halos ng gamot at first aid ang kanyang kotse. I kiss her forehead at unti-unti na agad akong umupo sa pagkakahiga ko sa tabi niya. Hindi ko akalaing nanay kita pero sana nga mapatunayan sa akin ni Hugo o Leon ang lahat ng ito. God, hindi ako umasang mahanap ka pa kahit isa sa inyo ni tatay ko pero eto, kusa tayong pinagtagpo. How I love the idea na may nanay pa ako sa mundong ito and how I love the idea na ikaw ang nanay ko. Naiintindihan ko kung bakit mo ko naiwala noon. Naiintindihan kita. Kung ikaw ang nanay ko, I wipe my tears away. Ngayon na lang ulit ako umiyak ng ganito. I again kissed her forehead before I finally move out in her room. Naabutan kong dalawang nasa sala pa rin at tahimik lang na nakaupo when the two have noticed me walking down the stair. Tumayo agad ang mga to. Kumalma na ba si Aling Luisa? Tanong agad ni Zorin sa akin. How's Nanay Luisa? Hugo's face is also worried. Tiningnan ko mga ito nang sabay akong tinanong. Please be seated. Umupo naman ang mga ito at naupo na rin ako sa harapan nila. Okay na siya and she's peacefully sleeping right now. Thanks Zorin, sa tulong mo. Tumango sa akin si Zorin at ngumiti ng bahagya. You're always welcome Adeline. Nandito lang ako para sa sa kanya. Zorin says, and I just nod and smile at him. Kita sa dulo ng mga mata kong pagbuntong hininga ni Hugo at ang bahagyang pagkunot ng noon nito. Sumulyap ako dito. Can I talk to you later? Seryoso itong tumango sa akin. Ramdam ko pagtikim ni Zorin kaya dito naman ako nakatingin ngayon. Anyway Adeline, I really want to stay until she wake up. Pero may pupuntahan at may meeting pa kasi ako this 1 p.m. So dadalawin ko na lang kayo o baka kung may oras pa ako mamaya, babalikan ko na lang kayo. Take your time Zorin, I can handle her alone. Okay, just give me a call when you need the help. Anytime pwede mo akong tawagan. Okay, promise tatawagan kita. If ever she wake up later, mag-ingat ka. He smiles. Thanks. Lumapit pa to sa akin at tumalik sa pisngi ko. Ingat din kayo lagi ni Aling Luisa. Sabi nito sa humarap kay Hugo na may ngisi sa labi. Mauna na ako. Seryosong tumango lang ito kay Zorin. Isang katahimikan ang bumalit sa paligid namin habang kaming dalawa na lang ang magkaharap ngayon sa sala. Pinakiramdaman ko ito ng maunang magsalita ngunit walang salitang namutawi mula dito. Paano mo nasabing nanay ko siya? Hindi ko na napigilang itanong dito. What is your proof to confirm to me that she's my mother? Seryosong tanong ko dito. May nilabas ito na white envelope at nilapag sa lamisita na nakapagitan sa aming dalawa. Tinulak niya yon patungo sa aking harapan. That is evident that I have. Noong nakarang araw ko lang nakuhang result na yan. Read it now. Sabi nito sa akin na siyang nagpakislot ng puso ko. Pinigilan ko manginig ang mga kamikot dinampot ang envelope na yon. I opened it and I read it silently though my eyes. 1 year ago, pinaimbestigahan ulit kita and I also investigate your whole background. Simula sa pagkabata mo hanggang sa makilala kita. Bukod doon ay gusto ko ring malaman kung bakit ka umalis noon sa poder ko nang walang paalam. Napatingin ako bigla sa mga mata nito. Gusto kong malaman ang totoo kung bakit mo ako iniwan noon. Unti-unti kong iniwas ang tingin ko dito. Then I proceed to the DNA test result. Doon ko pa nalaman ang totoong dahilan mo. Ngunit huli na-aksidente ka na nung nalaman ko yon at alam ko na ang buong dahilan mo kung bakit mo ginawa yon. Bumuntong hininga to. Hindi ko to nilingon. Hindi ko mahanap at hindi mahanap ng mga investigador ko kung saan ka totoong nanggaling, taga saan ka at kung sinong mga magulang mo. Hindi nila mahagilap until you discharge to the hospital and you decide not to see me anymore. Ramdam kong kalungkutan sa mga sinasabi nito. Napapalunok ako. Hindi ko magawang titigan siya sa kanyang mga mata. I still continue reading the DNA test. Kahit ganun man ang nangyari sa atin, hindi pa rin ako sumuko because I want you to be happy. Makabawi man lang ako sa lahat-lahat na naging atraso ko sa'yo. Sa pagmamalupit ko sa damdamin mo. Doon na muli ako nagpatingin dito. Pinapatawad na naman kita. Noon pa, he sadly shook his head. Hindi ko nararamdaman ang pagpapatawad mo, Adeline. My heart pound. Ramdam ko na nasasaktan pa rin ito sa ginawa ko. Because every time you push me away before and right now, mas nararamdaman ko yung puot mo sa akin.
Pilit mo ang itago, ngunit ramdam ko pa rin pati ang aking puso. Napapakurap ako. I'm quite speechless. And I don't know what is the exact words to retort him. Ayoko magsalita at ayoko magkamali muli sa ilalabas ng bibig ko. Halos araw-araw akong stalker mo. Even you didn't know and feel me around. Lahat ng galaw mo, lahat ng nilalakad at inasikaso mo, lahat ng schedule mo, lahat ay alam ko. I did that because I want you to be safe always. Nasa maayos na kalagayan ka lang ay sapat na sa akin. And Rosenda, she's my eyes on you. Hindi na ako nabigla dahil ramdam ko naman yon. Ilang ulit kong pinigilan at tinikis ang sariling damdamin kung naharapin ka. Dahil gusto ko sa paghaharap nating muli ay nawala na yung galit mo sa akin. So I remain as your silent stalker. Doon ko rin nakilala si Nanay Luisa. It's positive. Is she my real mother? Totoo ba talaga ito, Hugo? My tears start to fall down nang hindi ko inaasahan and my heart starts to burn fast. Paano mong papatunayan ito? Hindi to nakakatuwa kung nagloloko ka lang. Gumagalawang panganyat na pakunot ang noon niya sa akin. Sa tingin mo, kaya pa kitang lokohin pagkatapos ng lahat-lahat, Adeline? Ganun na ba talagang tingin mo sa akin? Marahas itong bumuntong hininga ng malalim. I sense he tried to calm down at hindi tuluyang magalit. Look, my goal here is to help you to find your family. Sa tingin mo gawa-gawa ko lang yan? Sa tingin mo kaya kong gawing birong case na yan? Napalunok ako. Bumuntong hininga ulit ito. Heart shows in his eyes. I'm sorry kung minasama mo palang paghahanap ko sa tunay mong pamilya. Napapakurap ako. But that's true. Napalagayan ko kasi siya ng loob at kinuha ko talagang kanyang loob. I did that dahil may kutob na ako na may kinalaman siya sa nakaraan mo. Until she opens up her whole life story to me. Doon ko napagalamang nag-iisa na lang pala siya sa buhay. That is why nobody can pay her a visit. Her husband died in colon cancer. Halos kapareho ng sakit na dinanas mo noon. May anak si Nanay Luisa. Her name is Adelaida. Naiwala niyang anak niyang may 3 taong gulang ng panahong naghahanap buhay at kumakayod na siyang mag-isa para sa kanilang dalawa. Lalo na nung namatay na yung asawa niya sa malubhang sakit nito. Hinanap niyang bata ngunit hindi niya ito natagpuan hanggang sa nawala siya sa sarili niya dahil sa sobrang pangungulila sa anak niya. Naging tulala siya, matamlay, malungkutin and worst. Napagsamantalahan siya dahil sa kanyang dinaranas na matinding depression. She molested by anyone at that point. God, hindi ko alam ang buong kwento ng buhay niya. Si Zoren lang nagkwento sa aking ulila siya. My heart get hurt to what I heard. Here's the other evidence. Adelaida's baby picture. Her 4-year-old daughter. And here, this is your pictures, right? Napaawang ang bibig ko habang tinignan ng 2 larawang iyon na kinuha nito sa kanyang wallet. I just saw this picture to your old photo album at tinago ko ito noon. Kaya pala nawawalang larawan kong yun. Nasa kanya pala. Pinunasan ko mga luha ko sa pisngi. Paano mo ako nakuhanan ng sample blood? Rosenda helped me to that matter. Nang isang beses na sinamahan kanyang magpa-check up, kinausap kong doktor na kuhanan ka ng konting dugong isa sa ilalim sa DNA test. And I also asked the help of Nanay Luisa's doctor na makuhanan din ito ng sample blood at pumayag naman. Kahit ako hindi makapaniwala nang malaman ko to. Believe me, Adeline, wala akong ibang intensyon kung hindi ang makita ka masaya. Dahil sa wakas ay makikilala mo na rin kahit isa sa mga magulang mo. I always hoping your own happiness. Sana nakatulong to sa'yo at sana hindi mo masamin ang pagtulong ko. Tumulo ulit ang mga luha ko ng sunod-sunod. Bakit mo to ginagawa sa akin? Isn't it obvious, Adeline? Sa kabila ng pagtalikod ko sa'yo, ginawa mo pa rin to. Just to please me? Bumuhos muling luha ko. Kasi gusto kitang tulungan makilala sila. Gusto ko makitang masaya ka. At mahal na mahal kita kaya wala akong ibang hangad kung hindi ang kaligayahan mo. I don't care even you are not going to accept me. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. I sob, kahit anong ampat ko sa mga luha ko'y ayaw pa rin yung paawat sa pag-agos. Ramdam kong tumayo ito't lumipat sa kinaupuan ko sa mahabang sofa. Napasinghap ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Shh, this is not what I expect to you. Akala ko matutuwa ka sa ginawa ko. I'm sorry if I made you cry again. I'm sorry kung hindi ka natuwa sa ginawa ko. I'm sorry kung ayaw mo maniwala sa akin. Pwede naman nating ulitin ang DNA para makasiguro talaga tayo kung nag-aalinlangan kasi results ng blood test niyong magina. Ungol niya habang dahan-dahang hinahaplos ang likod ko. Dahan-dahan kong ginalaw ang mga braso ko tinugod ng yakap niya. Natutuwa lang ako kaya umiiyak ako ngayon. Sobrang masaya ko, Hugo. Bulong ko habang umiiyak pa rin at tumahagulhol sa yakap niya.
Hindi ko na kasi hinangad pa na makilala ko mga magulang ko because I'm really contented to live alone kasi sanay naman ako mag-isa sa buhay kong ito. Hindi ko lang talaga inaasahan ito, Hugo. Hindi ko inaasahan. I swear, masayang masaya ako at ramdam ko din ng puso ko na nanay ko siya. Kasi simula pa nung una ko siyang makita, bigla na siyang kinilala ng buong puso ko. Ang hirap i-explain yung nararamdaman kong lukso ng dugo. Gustong gusto ko siyang iuwi kagad ng mga araw na yon. Niwala sa utak ko nanay ko pala talaga siya. I am so happy, Hugo. I'm so happy to know that I still have a family, a mother. Thank you. Masaya ako na sa wakas ay masaya ka na. Please stop crying, okay? Dapat ay masaya ka na ngayon, Adeline. Ngayong nasa poder mo ng tunay mong ina. Be happy. That's what I want to see to your face, Adeline. Tumangutango ako. Thanks. I really appreciate your help and effort, Hugo. Salamat sa mga naitulong mo sa akin. Anong mangyayari ngayong natuklasan niya, Adeline, na ina niyang matandang inampun niya? Dahil sa ginawa ni Hugo, eto na bang simula para muling pagkatiwalaan ito ang binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.